Hi guys, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Balikan ko lang yung apat na klase ng warning whistle na ini-implement natin ngayon during the game. Marami pa kasi ako nakikitang ibang referee na baka sabihin ng iba hindi mo naman tinuturuan. So, hindi ko kasi ugaling magturo eh. Nahihiya din ako as long as na hindi naman ako designated na magturo hindi po ako mahilig makialam sa mga kung ano man yung nakasanayan nila. So, dito ko na lang ipapadaan sa video na ito. I hope yung makakapanood, makarelate na lang, no? Ayoko kasing lumabas na bida-bida, no? During the game na may kinokorek ako. Hindi ko kasi ugali yun. From the very start na naging referee ako, I kept to myself na yung humility. Kailangan kasi yun na lagi kang mapagpakumbaba para hindi ma-intimidate yung mga kasama mong referee o yung nakakapartner mong referee during the game. So ulitin ko lang, no? I-warning whistle, apat na beses mo lang talaga gagawin yan, no? Wala nang iba, apat na beses lang. Unang-una, number 1, pag-start ng game, pag-toss ng two chip, pipito ng warning whistle ang referee. To let everybody knows and the spectators that the game will going to start. Okay? Yan yung number 1. So, number 2, warning whistle. Please be noted ha, take note. Number 2, every time na magi-start ang every quarter, no? Yun yung pangalawang warning whistle. Every time na magi-start o magsisimula, every quarter, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, or during overtime. Yun yung pangalawa, no? Take note. Pangatlong warning whistle na nag-whistle tayo, kung ang game ay resumption galing sa timeout. Halimbawa, nag-timeout si Team A. Kahit saang part ng inbounding or end line, sideline, o front court o back court, kung saan man, mag-warning whistle si referee to let the spectator know, the defensive team, na ready na ang game galing sa timeout. Yun yung pangatlo, no? Madali lang tandaan, no? Ewan ko lang kung bakit hindi natatandaan ng iba, no? Pang-apat po, ito, pinaka-importante, at minsan lang ito mangyayari, yung pang-apat, no? Kapag ang inbounding o ang inbound natin ay galing sa baseline, correction na baseline. Ito yung pang-apat. Whistle si referee kapag ang inbound ng bola ay galing sa baseline. Kung same ball, no? Pero kung mag-inbound ka sa baseline, hindi naman same ball at ang resumption ng play papunta dun sa front court, huwag na, no? Siguro, kaya, I mean, hindi siguro, no? Sigurado na kaya ito ginagawa to let the defensive players or the defensive team na ready na kung mag-i-inbound tayo. Especially kung ang bola ay same ball at nandito sila sa court, nasa front court mismo ng new offense team or same ball. Please be noted guys, ha? 1, bago mag-start ang game, pipito ang two chip, bago i-jump ball. 2, every time mag-i-start ang quarter at overtime, second quarter, third quarter, fourth quarter at overtime period. So, pangatlo, kung mag-i-start ang game na galing sa timeout. Lahat ng timeout na magsisimula ay may whistle ang referee. At ang pang-apat po, yung same ball possession ng defensive, ng offensive team na ang inbound ay nasa baseline, no? Okay guys, please gawin po natin itong habit at para hindi po masakit sa mata, no? No offense po, ito po ay educational purpose lang po para sa mga aspiring referee at sa mga matatagal na rin pong referee na hindi pa po na-update sa rules na ito.
Magandang hapon po sa inyo lahat.